Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayati sahaba. So ito na siguro yung huling bahagi nung pagtalakay natin tungkol kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So nga nag-Muslim si Abu Hurairah. So, may mga nagsasabi nag-Muslim siya doon pa lang sa Makkah. At yun nga. Pero nung panahon na nanatili siya sa Madina, nung panahon na, nung pagkatapos ng Khaybar. At nag-Muslim nga din yung kanyang nanay. Pero yung tatay niya matagal nang namatay. Yung kanyang nanay, alhamdulillah, iniulat, wakadalla Abu Hurairah, mamtaddat bihi al-hayat, barran bi ummihi. Nanatili raw si Abu Hurairah na mabuti sa kanyang ina, sa kanyang nanay habang ito ay nabubuhay. O habang si Abu Hurairah ay nabubuhay. Fakana kullama arada al-khuruja min al-bayt waqafa ala babi hajratiha wa qala assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Abu Hurairah daw, tuwing nang aalis siya, maring pupunta siya ng malayo, nagpapaalam siya talaga sa nanay niya, palagi. At buwabati siya sa kanyang nanay, yung assalamu alaikum, o ya ummata, kumbaga ano ito, yung inay o nanay, wa rahmatullahi wa barakatuh. At dito sasagot naman ng kanyang ina, Waalaikumsalam ya bunay wa rahmatullahi wa barakatuh. Yung bunay, kumbaga ano ito yung anak. So ganun din. Kumbaga yung ummata, ano yun Kung naalala ninyo dun sa ayah sa yung tungkol kay Ibrahim alayhis salam, yung kausap niya yung tatay niya, si Azar. Ang pagkakabanggit niya doon, ya abati. Kumbaga mas kumbaga mas nag-e-express ng pagmamahal yung mga ganitong expression para sa mga magulang, para sa ama at ina. At sinasabi niya sa kanyang ina bago siya malis, rahimakillah kama rabbaytani sagira. Kahabagan ka nawa ni Allah tulad ng kung paano mo ko pinalaki nung ako ay maliit pa. So ito yung ayah din mismo sa Quran. Si Abu Hurairah, siya ang pinakamaalam, kabilang sa mga pinakamaalam sa mga sahaba sa Quran at sa Sunnah. Siyempre, siya yung inaasahan natin na mauuna sa pagpapatupad sa kung anuman ang nababanggit sa Quran. At tumutugon din naman ng kanyang ina. Warahimakallah kama barartabi kabira. Sabi ni Abu Hurairah, di ba? Kahabagan ka nawa ni Allah, aking ina, katulad ng kung paano mo ako pinalaki nung ako ay bata pa. At sumasagot naman ng kanyang ina, at ikaw din, kahabagan ka nawa ni Allah, katulad ng kung paanong naging mabuti ka sa akin, sa aking pagtanda. Naaya din sa Quran. So sila ay, alhamdulillah, nagpatupad sa mga bagay na ito. Summa idha ada ila baytihi fa'ala mithla dalik. At tuwing nang uuwi daw siya, ganun din ang kanyang ginagawa. So dito, nababanggit, diba, maunawaan natin na yung bahay ni Abu Hurairah, katabi lang nung bahay nung kanyang ina. So yung nanay niya may sariling bahay o mayroong sariling kwarto. At tuwing aalis siya, tuuwi, ay dinadaanan niya ang kwarto o bahay ng nanay niya na ito. Wakad ka na Abu Hurairah, yahrisu asyaddal hirs ala da'watin nasi ila birri abaihim. Si Abu Hurairah, kabilang sa kanyang mga pinagkakabalahan ay ang anyayahan ng mga tao tungo sa pagiging mabuti sa kanilang mga magulang. Kaya siya ang pinakamatindi ang pagpapahalaga at pagsisikap sa pag-aanyaya sa mga tao patungo sa pagmamahal sa kanilang mga magulang. At bukod sa mga magulang, wasilati arhamihim. Sinanyayahan niya yung mga tao sa pagdurugtong sa pagkakamag-anakan. So hindi lang mga
magulang ang pinahalagahan, pati mga malalapit na mga kamag-anak o kapitbahay at iba pang mga tao na pinag-utos sa Islam na ating pahalagahan. Alhamdulillah. Faqad ra'a dhata yawmin rajulaini ahaduhuma asan min al-akhar yamshiyani ma'an. Isang araw daw ay nakakita siya ng dalawang lalaki na naglalakad na magkasama. Ang isa sa kanila ay mas matanda kaysa sa isa pa. At sinabi ni Abu Huraira, faqala li asgarihima, sinabi ni Abu Huraira doon sa mas bata, ma yakuna hadar rajulu minka. So kaano-ano mo ba ang lalaki na ito na kasama mo? Tinanong niya yung mas bata. O maaring mga hulugan din, ano ang halaga nito? Pero yung literal na kahulugan nito, anong halaga ng tao na ito na kasama mo? Pero yung kung sa pagkakaunawa, kaano-ano mo ang tao na ito? So sabi ng mas bata, abi, tatay ko. Fakala, la tusammihi bi ismihi. So nagpayo si Abu Huraira doon sa mas bata. Huwag mo siyang tatawagin sa kanyang pangalan. So kapag anak ka, tawagin mo yung tatay mo o nanay mo ng pangalan. Tatawagin mo yung nanay o tatay mo ng tatay o nanay o ano pa bang nakagawian ng mga tao na itawag. O pag mayaman ka, daddy, mommy. Kaso nga, kahit mahirap, daddy, mommy na rin. Dati gumagamit lang daddy, mommy, mayaman. Ngayon, pati mahirap, daddy, mommy na rin yung tawag nila eh. Wala tamshi amama. At huwag kang maglalakad sa harapan niya, sabi ni Abu Huraira doon sa bata. Sabihin, wag daw siyang mauunang maglakad doon sa tatay niya. Kasi nga naman, may practical din na ano ito eh, na aplikasyon. Kasi nga naman, kung mauna maglalakad yung anak, hindi niya mapansin yung tatay niya, lalo na uugod-ugod na yun. Baka nadapa na yun, hindi niya alam. So magandang kasabay niya yung maglalakad o mauuna sa kanya ng konti nang sa gayon ay maobserbahan niya. Wala tajlis kablahu. Huwag kang mauupo na mauuna sa kanya. Huwag kang mauunang mauupo sa kanya. At ito nga yung naging mga payo ni Abu Hurairah. Alhamdulillah. Simple lang ng mga bagay, pero nagpapakita ng pagpapahalaga ng anak sa kanyang magulang, inshallah. At yung panghuling bahagi ng talambuhay ni Abu Hurairah. Walamma marida Abu Hurairah, maradal maut. Baka. Na nagkasakit daw si Abu Hurairah at ito na yung sakit na kanyang kinamatayan. Ito na yung sakit na kanyang kinamatayan. So naiyak daw, umiyak daw si Abu Hurairah. Fakila lahu at sinabi sa kanya ng mga tao, mayubkika ya Abu Hurairah. Anong dahilan at naiiyak ka Abu Hurairah? Ano pala siya? 75. Yung 679 siya namatay eh. 679 siya namatay. At tinilibing siya dun sa Al-Baqi. So pinanganak siya 603. So namatay siya 679 CE. So tinanong siya, bakit siya umiiyak? Faqala amma inni la abki ala dunyakum hadihi. Sabi ni Abu Hurairah, hindi ako umiiyak dahil sa mundo niyo na ito. Kumbaga, hindi siya naiiyak dahil sa lilisanin na niya ang mundo. Hindi nang dahilan. Kasi, maaaring yung tao, di ba, iiyak dahil sa lungkot. Baka malaman na niyang mamamatay siya, maiiyak siya dahil sa lungkot na iiwan na niya ang buhay dito sa mundo. Pwedeng ganun eh. Pero si Abu Hurairah, nilinaw niya, hindi ako naiiyak dahil lilisanin ko ang mundo ninyo na ito. Walakin ni abki, liba'dis safari wakillatiz zad. Ang iniiyak daw niya ay ang mahaba niyang paglalakbay at napakakaunti na baon. Yung araw ng paghuhukom. Na magiging mahaba at kinatatakutan niya, pinangangambahan niya na konti lang ang daladala niyang mabubuting gawa. Sabi nila si Abu Hurairah na ito, nag-aalala pa
na baka kaunti lang yung kanyang daladalang mabubuti sa araw ng paghuhukom. Lalo na tayo. Mas dapat tayong mangamba. Dapat nga lang tayong mangamba. Kasi kung si Abu Hurairah nangangamba, lalo na tayo. Mas dapat tayo na mangamba. Hindi natin tiyak Inisip natin marami tayong nagawang mabuti. Pero alin doon ang tanggap? Alin doon ang mga gawain natin na tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala at gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kahit tayo dapat maiyak. Mas dapat tayong maiyak nga. Kung si Abu Hurairah ganito, mas dapat nga tayong maiyak. Laqad waqafat fi nihayati tariki ba'di bi ilal jannati awin nar. Singa sa dulo daw ng kanyang buhay, sabi niya kaya siya naiiyak kasi napagtanto niya. Na-realize niya na siya ngayon ay nakatayo na sa dulo ng landas, sa dulo ng kalsada. At mahati yung kalsada sa dalawa. Papunta sa paraiso, papunta sa impyerno at kinatatakutan niya yung kanyang kasasadlakan. So ganito matakot ang mga sahaba radiyallahu anhum sa kanilang mga kalagayan. Pero ngayon, yung masamang tao, siya pa yung maastang kala mo, sigurado na siya sa paraiso Diba? Ano na ngayon, kapal ng mukha ng mga tao ngayon. Pero siya, si Abu Hurairah radiyallahu anhu, kinakabahan pa siya. Ngayon nga sa dulo ng landas na yon, wala adri, hindi ko alam, sabi ni Abu Hurairah, fi ayyihima akuno. Sa alin sa dalawang ito ako mapupunta. Hindi niya raw alam kung saan siya mapupunta. Papuntang paraiso, papuntang impyerno. So muli si Abu Hurairah na ito nagsasalita. Paano pa kaya tayo? Diba? Mas dapat tayong kakabahan. Saan ba tayo papunta? Sa paraiso o sa impyerno? Waqad adahu Marwan bin al-Hakam. So habang may sakit daw si Abu Hurairah, dinalaw daw siya ni Marwan bin al-Hakam, yung kaninang nagbigay sa kanya ng pera. So dumalaw daw si Marwan sa kanya. At sabi ni Marwan bin al-Hakam, Shafaqallahu ya Abu Hurairah. Pagalingin ka naman ni Allah, Abu Hurairah. Kasi kumbaga, inasahan niya na rin na kumbaga na mamatay na siya. Pero si Marwan, ito pa yung sinabi niya kay Abu Hurairah, pagalingin ka naman ni Allah. Pero syempre, parang namamaalam na nga dito si Abu Hurairah. Namamaalam na siya. Faqala Abu Hurairah, at naging tugon ni Abu Hurairah, Allahumma inni uhibbu lika'ak fa'ahib likai wa ajilli fihi. Subhanallah, kumbaga, O Allah, sabi ni Abu Hurairah, O Allah, tunay na minamahal ko ang pakikipagtagpo sa iyo. Kaya mahalin mo rin nawa ang pakikipagtagpo sa akin. Kumbaga sabi niya, tanggapin mo nawa ako, O Allah, sa aking kamatayan. At paagahin mo na ang pagtatagpo natin na ito. So parang sinasabi niya ngayon, Marwan, wag ka na magdua. Wag ka na magdua para sa akin na gumaling pa ako. Kumbaga, wag ka na magdua para sa akin na gumaling pa ako. So yan, pagkalipas nito, famakada yugadiru Marwan hatta faraka al-hayat. So maya-maya umalis na rin si Marwan at namatay na rin si Abu Hurairah radiyallahu anhu. So nga, rahimahullah, Abu Hurairah rahmatan wasi'ah. Kahabagan naman ni Allah si Abu Hurairah ng habag na malawak. Faqad hafidha lil muslimina ma yazidu ala 1600 wa tis'atin min ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Hurairah raw ay nakakapagkabisado. At yun nga,
Yung hafida actually maaring hindi lang ito sa konteksto ng nakabisado. Kumbaga pinangalagaan niya, prinotektahan ni Abu Huraira ang 1,609 na hadith. Ayon sa naulat dito. Pero siyempre sa iba pa mga nababanggit, mas marami pa siyang naulat. Kumbaga hindi lang niya ito kinabisado, ito'y pinangalagaan niya. Sa pamagitan ng pagsasabuhay dito, sa pamagitan ng pagtuturo rito. Nang sa gayon, sa pamagitan ng pagtuturo nito, nang sa gayon ay pakinabangan nito ng mga Muslim. Kahit sa huling mga henerasyon ng mga Muslim, parang tayo. Nakarating pa sa atin mga hadith, alhamdulillah. Dahil sa pagsisikap ni Abu Huraira radhiyallahu anhu, alhamdulillah. So kahabagan naman siya ni Allah at kalugdan, gayon din iba pa mga sahaba, alhamdulillah. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.